Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga na usapin di umano sa mundo ng social media. Tila ito nga ang nakakalungkot. Ang mga kapulisan ay wala ng respeto sa sundalo na ito dahil pinasok ang isang bahay ng isang sundalo na naglilingkod sa ating bayan. Ang mga pulis na ito ay wala palang search warrant. Dito nga natin makikita mga kaibigan na hindi yata nila alam ang protocol. Ano kaya ang sadya ng mga pulis na ito na sangkot sa mga kabalbalan na ito? Kaya naman hindi nga nakatiis si Kong Akop dito at talagang ginisa ang mga pulis na ito na pumasok sa bahay ng sundalo na ito na wala naman palang search warrant. Dito nga natin makikita na kulang sila sa disiplina, kulang sila sa protocol at hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Kaya naman dapat disiplinahin na ang hanay ng ating kapulisan sa bansang Pilipinas dahil nadadamay ang matitinong ating mga kapulisan sa kabalbalan na ginagawa nila at pinapahiya lamang nila ang kanilang uniforme, lalong-lalo na ang gumagawa ng kapulisan sa tamang trabaho at tungkulin sa bayan sa bansang Pilipinas. Kaya naman dito natin makikita kung gaano nga ba talaga katalino itong kung akop na to at si Dan Fernandez dahil ginisa nga ang pulis na sangkot na pumasok sa bahay ng sundalo na walang respeto di umano ang kanyang ginawa. Huling-huli na sa CCTV kaya wala nang rason itong kapulisan na ito. Kaya dapat panugutin ang panagutin kung sino ang may mali. Dapat parusahan, walang dapat kinakampihan. Wal mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. May nangyaring shooting incident sa barangay Baraulan San Enrique. Nung natapos yung ano nila doon, investigasyon siguro, wala silang makuha na o madampot na ikulong na tao kung sino naggawa nun. Ako yung pinagbintangan nila kasi nila na ako daw yung gumawa, naghagis ng granada. Kung ako Walang barangay tanod, walang kapitan, wala pa kami nag-search, insecure na namo ka mo. Karon pag-search, pero magawag na naman sa buong kapitan. walang Walang tao sa babaw? Sulagat, diputas, sulagat. walang kamo naka Walang tao. kamo nakakita. Dapat siya naging pakita ko yung search warrant, hindi yan tama. Hindi yan tama. The question is, why would you enter a dwelling without any search warrant yet? Bakit yung pinasok ng dalawa yung bahay? Walang search warrant. Because in the video, the lady was asking whether you have a search warrant or not. You're not able to present a search warrant. Kakalungkot na balita, isa na namang kapalpakan ng ating kapulisan. Wala silang search warrant, ang tapang ng kanilang apog. Pinasok ang bahay ng isang sundalo, active Army Sergeant, assigned sa armored unit. Hinahanapan sila ng search warrant. Walang may pakita, tuloy-tuloy pa rin. Mabuti na lang at may CCTV camera. So, I don't know, ano nang nangyari sa ating kapulisan? Pinaghinalaan yung sundalo na siya ang nagtapon ng granada sa isang incident. Nangyari ito pala sa Pasig City, sa may Iloilo. Oh, alas 2:30 na madaling araw, pinasok nilang bahay. Walang search warrant. Kitang-kita sa CCTV. So, wala silang kawala. Oh, yun. Kinastigo sila ng ating magiting, magaling na investigador, Congressman Acop. Salamat po, Congressman Acop, Congressman Dan Fernandez, at iba pang nag-iimbestiga at ito nabubulgar. Sana naman matigil na itong mga sunod-sunod na kapalpakan ng pulis. We love the Philippine National Police. At sana, itong mga ganitong pangyayari na magsilbing leksyon sa iba pang kapulisan,
na huwag niyong i-shortcut. Ang batas, wala po. Hindi po kayo ang batas. Nandyan po ang mga kapulisan to serve and protect. Itong nangyayari ngayon, kayo na po ang oppressors. Kayong mga pulis na wala nang respeto sa privacy. Hindi naman lahat, ano? I believe mas marami pa rin ang mabubuting pulis. Ito, pulis na Botas, pulis Rodriguez Rizal, San Pedro Laguna, ito na naman, Pasig City. Nako, nakakasawa na. Panoorin natin ang buong detalye sa investigasyon ni na Congressman Ako. Time na nag-conduct sila ng search warrant. And then pag ano nila doon sa bahay namin na nag-ano sila doon na nandoon yung mga pulis na nagtawag sila na buksan nyo to pulis to. May search warrant kami. Guwa, labas kayo, labas. Yan ang sabi nila. Around 4:27 AM, nandoon po pinasok nila yung bahay namin. Nawala naman po silang maipapakitang search warrant, sir. Paulit-ulit ko po hinahanapan sila ng search warrant pero wala po talaga silang maipakita, sir. Pinasok na po ng 3 tao po, sir. Isang nakasibilyan, umakyat po sa taas ng bahay namin. 2 naka-uniform doon po sa ibaba ng bahay namin. Ang tanong ko po, bakit po sila pumasok sa bahay namin na wala naman po silang naipakitang search warrant sa akin, wala ring kagawad, walang kapitan. Ako po si Risha Barrios, asawa po ni Niptali Barrios, na yun daw. Magsi-search daw sila kasi yun daw may tinatago kaming mga ganun. Pero wala naman silang pakita sa akin kasi 4:30 nandun na sila. Natutulog pa kami. Sabi, yung mga anak ko po yung kasama ko, 4 po kami sa loob ng bahay. Pagkatapos po, nagulat na lang po kami. Sigaw na sigaw. Labas kayo dyan, labas kayo dyan. Sabi niya. Hindi ko naman alam kung mga pulis kasi pag sabi nilang labas kayo dyan, mga labas kayo dyan, tinadyakan nila yung pintuan namin. Yun, nagiba lahat yun. Tapos kami, yung mga anak ko, yung asawa ko po, na pagkatayo niya, hawak na nila. Hindi ko alam kasi madilim sa loob ng bahay po namin. Pagpasok po nila, kasi yung bahay namin, ano lang, kortina lang yung parang kwarto-kwarto namin. Pagkatapos po noon, pag tayo po, hindi po ako makatayo kasi hawak-hawak ko yung 2 kong bata. Yung 3 years old at saka 11 years old. Yung maganon-ganon na lang ako pa, tinutulak pa ako ng pulis. Sabi niya, bilisan mo. Kasi po, tapos pagpasok nila, pag ganon-ganon pa sila kasi madilim eh. Pag ganon-ganon pa sila ng flashlight nila sa sa armas, sa baril nila. Kasi yung baril nila may flashlight. Ganon-ganon nila. Sabi ko, wag sir. Sabi ko, mga babae po kami, mga anak ko ito po. Sabi ko sa kanila, labas na. Sabi po nila, tinutulak pa ako nila palabas. Hindi naman ako makalingon. Hindi ko alam kung anong may tsura nila. Paglabas po namin, nanginginig po ako. Hindi ko masyadong umihinga yung maliliit kong anak. Hanggang ngayon po, hindi ako makarecover kung ginawa nila sa amin. Alam nilang may anak na maliliit. Kung ginaganon nila kami, isa lang naman yung lalaki dun sa bahay namin. Kung totoo pong kriminal yung asawa ko, bakit ganun? Tapos sinigurado po ninyo na wala kami dun. Paglabas po namin, pinaupo niya ako. Nakita ko yung asawa ko doon na nakahapa na doon sa lupa. Okay, Ma'am Marisa Barrios, kayo po ni Mrs. Nelly Barrios maghipag. Opo. Ang asawa ni Risa Barrios ay si Neptali. At si Neptali at si Sergeant Jeffrey Barrios, magkapatid. Okay. So, all right. So siguro bigyan natin ng pagkakataon si Sergeant Jeffrey Barrios. Bibigyan ka namin ng pagkakataon para magkaroon ng iyong narrative ng pangyayari, no? We believe wala ka doon sa sitwasyon, no? But siguro ikwento mo lang kung ano yung mga nalalaman mo. Good afternoon po, Mr. Chair. Ikwento ko lang po yung nangyari sa akin. Yung sinabi po ni Hepe na out of issues naman yung sinabi niya eh. Force report ka pa, Hepe. Yung kapatid ko nakulong 2014 pa yun nakulong. Bakit sinabi mo nakulong ngayon? Tapos yung nangyari doon, Mr. Chair,
may nangyaring shooting incident sa barangay Baraulan San Enrique July 30 to 2 AM ata yun. Ngayon nung natapos yung ano nila doon, investigasyon siguro, wala silang makuha na o madampot na ikulong na tao kung sino naggawa nun. Ako yung pinagbintangan nila kasi may away daw yung Alarba sa kapamilya ko Baryo sa Alarba. Samantala matagal na panahon yun, 28 years na nangyari doon. Bakit ako pa yung magawa nun? Tapos sabihin nila na ako daw yung gumawa, naghagis ng granada. Kung ako gumawa yun, naghagis ng granada, military ako, hepe. 2 granada, hindi ko kaya kunan ng pinyon at ihagis. Baka siguro ubos na sila lahat doon kung ako naggawa nun. Tapos Mr. Chair, nung sinabi ni P na ako daw, pero andoon ako sa camp namin, andoon ako kasi naka-red alert kami ongoing yung operasyon ng brigade. Kailangan yung tao andyan talaga kasi dual kuan ako doon dual function mechanic ako tapos driver ng armor tank kaya hindi ako makaalis-alis doon. Tapos Mr. Chair, yung mga witness ko doon nagpapatunay naman na handa silang tumulong kasi andoon talaga ako yun lang po, pinasok nila yung bahay namin, kawawa naman yung misis ko, wala po ako doon. Tapos nagsampa daw sila ng kaso, Mr. Chair. Bakit? Nagsampa sila August 3 hanggang ngayon wala pa akong supuina. Pinipinding nila yung kaso, hindi nila binibigay yung supuina. Tapos yung illegal possession na na-recover nila doon sa bahay ko, hindi man sa akin na baril yun. Kinuha pa nila yung mga gamit ko na iba doon, tapos yung pera ni misis ko na wala pa doon sa taas ng bahay. Yun lang po, Mr. Chair. The reason why we have invited you because of the CCTV. Opo. And yun na nga po ang sinasabi ko in relation to our power to investigate in aid of legislation. So can you kindly submit it to us? At siguro tignan po natin yung allegation po ninyo para makita natin yung veracity. No? Sige, siguro i-play na natin yung CCTV. Tingnan natin. Kayo, Okay nito, no? Okay lang ha. Ako dito, di ba? opo, meron po. Yan ang po yung pagpunta ko doon sa kitchen. Bubuksan ko na po sana sila. So yan, bumalik ako kaso hindi ko na kasi mabuksan kasi sinira na. May nakapitalisin nga Ayan, makita yung lalaki kanina naka-civilian, naka-iwasan niya sa ano. may barangay ano din dito. Walang barangay, walang kapitan, walang ano. Tapos may kasama kayo sir na barangay tanod sir or ano sir ng dapat sir may May sinyas pa sana nandun daw ulit na asawa. May upod sila, may kasama sila sa LTO. walang barangay tanod, walang kapitan, walang Wala pa kami nag-search. Insecure na namin ka ba? Turong pag-search. Pag-search, turong magawa sa namin sa buong kapitan. walang ano, walang Walang tao sa babaw? Suligot, suligot, subutas, suligot. walang ano kamo naka Walang tao. naka hindi tama yan. Oo, walang tao na. Punggo na. Patawagin dapat Huwag mo sana magsulod na. may nagsulod na sir. Dapat walang Gincheck lang may to, madam. nakasaka na sir, hindi tama yun sir, nakasaka na sir. Ginsecure lang kasi tinuhon kami isang tao sa babaw. Pero may nagsaka na sir. Dapat wala kang nagsaka, wala kang nagsulod, wala kayong sir, walang na naging pakita sir. Ulo na. Dapat sir naging pakita kayong sir, walang hindi yan tama. Hindi yan tama. Self-warrant kami, hala. O may ara pero wala kang kinakita, nagsaka ka mo sa babaw sir. Mr. Chair, maybe just like the Vice Chair of NAPOLCOM, I am bothered by the statement of Lieutenant Colonel Palomo that they can violate the provision of the rules on procedure
just to make sure na wala pong tao na babaril po sa inyo. Hindi po ba? Yun ang statement ninyo eh. I think that's wrong because there are other ways of, shall we say, attaining that. For example, the question is, why would you enter a dwelling without any search warrant yet? Bakit yung pinasok ng dalawa yung bahay? Walang search warrant. Because in the video, the lady was asking whether you have a search warrant or not. You're not able to present a search warrant. So what authority do you have to enter the dwelling of a place, the dwelling of a person, which is sacred and protected by law? Mali yung iniisip ninyo eh. Mali yung proseso na ginagawa ninyo. I do not know if the vice chair or the good prosecutor would agree doon po sa ginawa nyo na pwede palang pumasok yung dalawang pulis doon sa bahay without any search warrant when asked by the occupant. Mukhang may mali po doon eh. Dahil ang isip po ninyo dahil baka mabaril. Tapos kung magdadala kayo ng witness, baka mabaril din yung witness, kargado pa ng konsensya ninyo. But there are other ways of attaining that objective. Normally, nung panahon namin, pag sinesearch namin yung lugar at delikado at wala pa yung search warrant, pinapalibutan namin para wala nang makaalis na tao. At pagdating na nung search warrant, which is the authority provided for by law para gawin ko yung dapat kong gawin, that would be the only time that I can enter the dwelling of an individual. Di ba? Di ba, Congruel? Ano yung sabi doon sa batas na yung bahay na isang tao ay parang castle niya? Oh, yun po dapat ang sundin natin. So there's something wrong. That's why I'm bothered doon sa inyong mga statement because it is expressly provided for by law na kailangan pag pumasok ka sa bahay na may bahay, meron ka dapat witness. Hindi nyo po nasunod yun. Pangalawa, pumasok po yung dalawang pulis, according to the video, wala pa yung search warrant. I do not know, Mr. Chair. Yeah, siguro I will be asking Vice Chairman Bernardo. Third muna to. So what can you say about this? Yes, Your Honor. It's quite unusual that it could have been the situation could have been more calm and controlled had there been able to present the search warrant ahead. That could have disarmed yung resistance nung dweller doon sa ano. Saka during that time na madaling araw pa, kung as it turned out to be na hindi naman ito bahay ng terrorist. Iba yung sa ATC eh. We have also those conventions how to interdict a terrorist in ito organized crime. It would have been better sana kung meron ng search warrant ahead of time. And then they could have been engaged them more civilly na in the usual manner. Ayun. Kasi nga confrontational kagad dating pa lang. Para baga meron na kagad gulo. Hindi nila napacify yung kasi nga yung ganun. There are really many ways. I agree with Congressman Ako. There are really many ways in the law enforcement agency to disarm, to temper the situation. But it's utterly too aggressive and too abrasive din yung approach. Na kung nauna sana yung search warrant, hindi naaabot sa ganito. Kinakaray-karay lagi si Imelda para kunyari buo sila, united sila. Pero hindi totoo. 'Di ba? Dahil ako mismo sinabihan ni Amy Marcos na insecure sa kanya si Liza. Diyos ko, last year pa sinabi ko na sa inyo, no? First hand yan, information. Ngayon, mga kababayan, ano ba chika bumbum nyo? Si Liza Maluwang tawa ng tawa. Butot pa rin yung outfit. Ganyan, grabe ang nangyari dito sa Pilipinas. Kayod tayo Pilipino para pasahod natin sa mga kurakot na gobyerno. Totoo, mga kababayan, mga palangga. Ito nga yung nakakagalit.
Nakakagalit na. Maya-maya, may mga event sila, may fashion show sa Malacanang. Yan yung picture na yun, doon yun sa Malacanang, yung kay Leyva, yung fashion show, hindi ko pa nabasa yun, pero nakita ko lang. Habang nagdurusa ang mga nabiktima ng bagyo, yung mga nalunod sa Binangonan dahil sa mga kapalpakan. Di ba? I don't know kung tinulungan ba ng gobyerno yon. I think, para napanood ko may insurance yung I think may insurance yung company, tapos ang ibibigay lang 10,000 pesos. 10,000 or sa namatayan, din yung survivor is 5,000. Di ba? Pero itong mga ginayupak na to, milyon-milyon, sinasayang nila ang paglamon. Sinasayang nila ang pera ng bayan, iba't ibang mga hotel, gamit ang pera ninyo na parang walang kalamidad sa atin. Katatapos na ng egay. Tapos nakuha pa nilang mag-fashion show. So fake news na they are for the people. They're not for the people. They are for the social climbing, inuman, di ba? Party here, party there na ginagawa ni Lisa at Kuting dahil hindi naman sila sanay talaga magtrabaho dahil spoiled brat si Kuting. At si Lisa Smugs naman, hindi naman mayaman, nasa gitna lang, di ba? Ngayon, patuloy ang paggamkam ng pera kasi nga na-deprive ng kayamanan. Okay, hindi Kuting kasi naka-freeze yung mga account, di ba? Nung sila ay magkasama, then sabi nga niya mismo sa kanyang greetings kay Abalos na nandoon daw siya nung binati niya sa birthday na nagpapasalamat siya kasi during their moments of down and out, di ba? Eh nandoon kami. Sabi ko nga out of money kaya ngayon come of money. So ngayon, sabi ni Louie Boy Acosta, nabudol ako hausad. Lahat tayo nabudol naman talaga. Nasaan si Kuting? Tahimik about Bucor. Si Bonjing Remulla, sabi ni Edita Madlang Bayan. Di ba? Kaya nga niloloko tayo dahil sabi nila mga kababayan kong minamahal na palangging, ito na lang. Ang sabi, zero drugs. Eh mismo sa Malacanang, nagpopolboronic sila. Ay kasama ni Kuting at saka ni Tambaluslos, yang si Mark Anthony Sayarot na nahuli na pagtitimpla o gumagawa at may produkto mismo, finished product, na pulburon. At nakarating pa ang kanilang mga epektos sa Australia. Kaya nga nasa kote ng Australian Federal Police. Di ba? Na-report na natin yan. So ano yung mga tinatawag nila dito mga kababayan ko, mga palangging kong Maharlikans? Ano tong MOU etlabos na to? Ito yung mga kasinungalingan. Diba? Lalabanan ng fake news para pigilan si Maharlika. Isa yan sa target nila si Maharlika. Ang Fair Lady. Tignan nyo ngayon, sabi ko nga, if you notice, sa Facebook natin, ilan ba nanonood sa atin ngayon sa Facebook? Tignan natin si Maharlikang Hitad, kung anong ginagawa. Okay, now, sa Facebook, we have 265 lang ang nanonood. Libo-libo yan ang nanonood ngayon. Then, hindi makabangon ang aking views. Why? Kasi inarangan niya ni Lisa Smugs dahil nakipag-usap yan sa Singapore last year sa Facebook. Napaka-imposible naman ang 900,000 followers natin. 900,000 sa Maharlika. Kaya nga, palipat-lipat ako kasi minsan 900,000 yung Facebook. Maniniwala ka 900,000 ang followers mo ang nagla-like, 2, 3 lang. So kasi ayaw nila tong kumalat. Kasi itong disinformation, fight against disinformation na ito, ang target nito tayo. Tayo na nagkikriticize sa kanila. Kasi kung gusto nilang labanan gusto nilang mag-ulat ng tamang impormasyon, mga kapalangga, hindi na nila chachap-chapin si Lisa Smugs. Wala nga silang hiya eh. Makakapalang mukha. Alam naman ng tao na ang mukha niya, parang akala mo, dinaanan ng gulong ng traktora. Yun ang traktora, di ba? Ganon-ganon. Alam mo, pag nag-arado ka bala, yun ang pag ano tawag, ano sa Tagalog yun? Yung araro, di ba? Yung may traktora kang bit-bit, tapos dadaanan mo yung ano tawag doon? Yung basta bawat plat, nagkakabako-bako. Ganon yung mukha niya. Tapos, paglabas sa photo op ng Presidential Communications, parang inapakan na ng pison. Di ba? Sino sa inyo naglaro nung bata? Kasi kami dati may trend na dumadaan sa probinsya namin. Kapag oras ng Pasko, yung mga tansan, yung crown ng mga soft drinks o beer, inalalagay namin yung sa release ng trend.
Tapos pag dumadaan na yung release ng tren, pag dumaan na yung tren, paglabas nun, flat na siya. Tapos ginagamit namin yun sa cling, 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 clang, clang, clang. Pag Pasko, ginagamit namin music instrument yon. So anyway, ganun yung mukha ni Lisa Smugs. Na kapag dinaanan ng tren, nagiging makinis. So fake news yun, mga kababayan. Di ba? Meron na namang namatay sa Bucor, sabi ni Edita, bago na naman. Ayan, sabi ni Alin Laguna, boljakin mo araw-araw. Totoo yan, ma'am. Grabe ang fake news dito sa bansa natin. Di bali, hindi natutulog ang Diyos, sabi ni Jeroy Junyo. You know what? Sayang yung pera ng bayan. Ginagamit nila na kunyari ay magkakaroon sila ng signing of Memorandum of Understanding, di ba? Media and Information Literacy Campaign. Hindi nila ma-educate ang sarili nila. Doon na lang, sa mukha na lang ni Lisa, fake news na kayo. Ito na lang, fake news na kayo eh. Dito na lang, tapos na ang kwento, tapos na ang boxing. Bakit kailangan i-edit niyo yung tiyan niya? Bakit kailangan gumastos ang pera ng ang gobyerno sa pag-chop-chop ng tiyan niya? Di ba? Hindi siya magpa-live po kung gusto niya. Bakit ginagawa niyo yung ano niya, braso niya, tinatapos niyo? Nakita ko naman yan, maliit naman talaga yung braso niya. Pero gusto niyo pang liitan, gusto niyo gawin yung walis. For Mamaraga, di ba? Ano gusto niyo? Kaya mga kababayan, puro fake news to mga to. Ito ay target tayo. Kasi nga, gigil na gigil sila Cheloy, sila Lisa. Actually, nung nakaraan lang, I think I was in Calgary, nagsisigaw-sigaw na naman daw si Lisa dahil nga, di ba? Sabi ko sa inyo, meron akong picture na hawak na kung saan nandoon siya sa Okada. Dahil tumatanggap siya ng bribe kasama si Tambalos. No? Sabi niya, ano gusto niyo? Gusto niyo ba ako nagagawa ng trabaho niyo? Sabi niya, ano yung picture na hawak ni Maharlika? O, di ba? Tarantang-taranta sila. Kaya nag-iisip sila ngayon ng mga ways kung paano tayo patahimikin. O, kababayan. Sabi ni Torian, 64, kawawa naman si Berting Labra. Bakit naging kamukha nitong Charis? Ano to? Parang walis tingting ang kamay, sabi ni Ram. Mary Grace Mateo, oo nga. Okay, fair. Okay, sa fair lang na pag-uusapan. No? Nung nakita ko si Liza, kasi hindi ko pa nakita na demonyo pala siya. Ako sinasabi ko naman, nung siya ay kabataan, hindi siya pangit. Diba? May tsura siya. Maganda siya ng bata. Kaso lang, nasunog na nga ng pulburo, nasunog na ng alak, nasunog na ng nicotine. Ngayon, di na siya makatulog dahil sa daming ginagawa niyang kasalut-salutan. Kaya kailangan niyang magpakabangag-bangag bago siya matulog. So, ngayon, pag may bisyo kasi yung isang tao, kahit naman sino eh, pag may bisyo, kaya mo si Bongbong, gumagana-ganon, di ba? Pulburo ng pulburo, laging lutang. Pag walang script, lutang din. You know what I mean? So, ibig sabihin, sila po ang promotor ng fake news. Itong MOU na to, Memorandum of Understanding, pag-barter, DALD, SHED, Department of Education, target nila tayo. Target nila ang mamamayang Pilipino at pera-pera na naman yan, pagkakitaan na naman. Doon pa lang sabi ko, lumamon sila. Diba? Kung talagang gusto nilang magsabi ng tama, gusto nilang labanan yung misinformation na ito, ayusin nila ang pagpapatakbo. Misinformation na pumupunta sa iba't ibang mga bansa, state visit. Pinasinasabi niya sa inyo na magkakaroon ng ganitong, what do you call it? Kita, income doon sa kanyang mga pledges. Kumusta din mga pledges niya? 1 taon na. May pinresent ba sila doon sa pledges na ito, ganito, ibinigay na, di ba? Dapat headline yan. Okay, ito ang pledge ng Singapore ay naging totoo na. Ibinigay na ng ganito, ganyan. Wala. Kasi puro laway lang. Parang ganito lang yan. Yung mga pumupunta ka sa party, di ba may na-meet kang bagong kaibigan, nag-uusap kayo, oh hi, anong business mo? Ganyan. Ganito. Sige, gawin natin yan. Ganyan. Magkano ba yung kailangan natin dyan? Let's see, 500,000. Kasi, Maharlika, ang kikitain mo dito is like, pag nag-invest ka ng 500,000 to this business, then you can make like 2 million maybe in 1 year, in 2 years, mga ganyan, or in a few months. Di ba? Projected, pangarap pa lang. Hindi pa, sabi nga, hindi pa nga napipisa ang itlog, binibilang mo na ang sisiyo. Ganon. Ang basang sisiyo ko sa mga hayop na to eh. Ganito mga palangga. Puro kasinungalingan. O, di ba? Fake news.
Na nagmukha ka lang rockstar sa New York. Na nagsalasalamin ka. Kasi bago kong salamin, nasa kabila. Ito na lang yung Tiffany ko, okay, na binigay sa akin ni Sandra Gombok in 2017. May ganun talaga. Thank you palaga. Di ba? Nakaganon si Kuting dun sa New York noong September. O fake news kayo. Akala namin pumuporma-porma ka lang raki-rakisa. Yung pala may black eye ka. Dahil sinuntok ka ni Lisa. Oh, di ba? Dapat pinakita mo na, di ba ito, binlakayan ako ni Lisa. You fight against disinformation. You're giving disinformation sa mga tao. Oh, tapos sinasabi niyo, actually, dati nung kami ay ako nag-uusap-usap pa kami, talagang sila na galit-galit sila sa Dilaw kasi daw, magpapakalat ng fake news against them, ganyan. Pare-pareho lang pala sila. Totoo naman pala yung sinabi ng Dilawan kasi pare-pareho sila na sinasabi nilang Dilawan. Ngayon, na may isang Maharlika at mga palangga ko na lumalaban sa kanilang pagiging abusado, ngayon magki-create kayo ng MOU. Tigilan nyo nga ako. Imbis na yung perang yan, ibuhos ninyo sa makabuluhang bagay na makinabang, mapakain ang mga bata, mapakain ang mga matatanda, maibigay ang tamang pensyon ng ating mga men in uniform, maibigay ang mga pensyon ng ating mga matatanda. I mean, yung parang sa DSW, may mga na-receive pa rin ako na hindi pa nila natatanggap. Yung 500 ba yon o 1,000 yung monthly? So, imbes na itutok nyo yan, yung nilamon nyo dyan ngayon sa Hilton Hotel na yan, mga hayop kayo, for sure, may mga hotel pa kayo dyan, dapat inilalagay nyo sa tama sa mga livelihood programs, hindi yung para takutin nyo yung taong bayan. Yan ang ginagawa nila palangga. Natakot-takot nila tayo. Yan ang katotohanan dyan sa MOU na yan. Mas masahol pa sa Dilawan. Well mga kaibigan, dito nga natin mapapatunayan kung gaano nga ba talaga kawalang respeto ang mga lesbo na ito na pumasok basta-basta sa bahay ng isang sundalo na wala naman silang search warrant sa kabilang banda. Etong mga pulpolitiko, tila ibinulgar na nga ni Madam Maharlika kung ano nga ba talaga ang kabalbalan na nangyayari sa loob di umano ng Malacanang, kaya naman dapat itong imbestigahan. Well mga kaibigan, kung kayo ang tatanungin ano ang inyong mga opinyon, just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.